Topic po natin ngayon, sipon, ubo, trangkaso. Nako, parang ang daming ngayong may sipon, ang daming absent. Minsan, buong school, buong classroom, lahat may sipon, buong pamilya, bata, matanda, parang outbreak ang dating. So, pag-usapan natin paano mabilis gumaling sa sipon. At syempre, ituturo ko rin mamaya ano yung mga warning signs or bad signs na yung sipon may komplikasyon na. Dapat naman hindi nagkakaroon ng komplikasyon ng sipon, pero may pagkakataon lalo na sa mga bata, matanda, mahina immune system, pwede magkaroon ng komplikasyon kahit sipon lang. Okay? Pero first, pag-usapan natin, paano nyo malalaman na common cold pala itong nararamdaman mo? Mamaya, allergy pala. Mamaya, trangkaso pala. So, common cold, allergy, at flu, paano malalaman? So, ganito muna, sipon versus allergy. Pag sipon ang problema nyo, dahan-dahan ang labas ng sintomas. Mga 1 to 3 days. Makati-kati dito, medyo sore throat. Pag allergy, bigla. Okay? Nananahimik ka lang, nakalanghap ka ng perfume, yun, inubo na. Pag sipon, dapat 1 to 2 weeks lang, gagaling ka na. Pag allergy, pwede 1 buwan, may allergy ka pa rin, hanggang may allergy, di ba? Pag sipon, minsan, parang may konting sinat sa sipon, masama pakiramdam. Virus kasi, may konting parang lagnat, masakit ang buto-buto, pagod siya, may virus eh. Kung allergy, wala lahat to. Walang body aches, walang fatigue, wala anything. Pag allergy, makati ang ilong, makati. Okay? Pag sipon, ang uhog usually malapot at nagiging madilaw. Malapot o madilaw. Pero pag allergy, ang sipon mo, white lang or clear. Okay? Malinaw ba? So, pag sipon talaga, may virus, masama pakiramdam, up to 10 days, possible lagnat, body aches, at malapot yung uhog. Pag allergy, biglaan lang yan, makati-kati lang, malakas pa rin pakiramdam mo, at yung sipon ay malabnaw. So, ganito ang stage kung may... Paano naman kung trangkaso? Flu. Ang flu, ibang usapan. Lagnat, high fever, headache. Usually, mga 4 days, 39 ng fever mo. So, pero itong mga gamutan natin, pwede ito sa sipon, pwede sa ubo, pwede rin sa trangkaso. So, kaya tinawag na common cold, very common eh. Diba? Ang daming, madalas yan nangyayari. Pag sa matatanda, 2 to 3 times a year, sinisipon. Pag sa bata, 4 to 5 times in a year, sinisipon. Mas madalas siponin ang bata kumpara sa matanda. Bakit? Tayo kasi matanda na, na-expose na tayo. Medyo na-immune na tayo sa ibang virus ng sipon. Pero yung bata, hindi pa siya na-immune, mas madalas siya mahawa. Maraming cold virus sa mga 200 types of virus. 3 ang stages ng sipon. Stage 1, Stage 2, Stage 3. Tingnan natin anong stage kayo. Sa Stage 1, bago pa lang ang sipon. 1 day up to 3 days. Kakaumpisa pa lang. Day 1 to day 3, usually makati-kati lalamunan. 50% ng tao kumakati muna dito bago magkakasipon. Tickly, sore throat, runny nose, barado ilong, may ubo at namamaos. Yan ang day 1 to day 3. Medyo okay pa pakiramdam mo. Stage 2, day 4 to day 7. Yan. Pag day 4 to day 7, sasakit na muscle mo. Sasakit na ulo. Mas lalapot na yung uhog. May konting pagod na. Body aches. Sa bata, may nilalagnat na. So, day 4 to day 7, mas lumalala ang sipon. Pag day 8 to day 10 na, 1 week na, dapat pagaling ka na. Nawawala na sintomas, although yung ubo, pwedeng tumagal. Minsan yung ubo, hanggang 1 buwan, nandiyan pa eh. Diba? Natitira yung ubo. Yun ang problema. Pero, magaling ka na, wala ka ng body ache. So, yan ang stage 1, stage 2, stage 3 ng sipon. Nakakahawa ang sipon, galing sa ilong, sa bibig, yung uhog, nakakahawa. Kailan kayo nakakahawa?
Actually, 10 days. Buong 10 days nakakahawa ka. Pero, yung unang 3 araw na may sakit kayo, the first 3 days, diyan kayo pinaka nakakahawa. So, maawa tayo sa mga anak natin, sa lolo-lola, iwas tayo. The usual, iwas, pwede mag-mask, hugas kamay, alcohol ng mga gamit, kasi virus siya eh. Mga doorknob, ganyan, para hindi mahawa ang senior citizen, hindi mahawa yung bata. 'Di ba? Sa school, sa trabaho, pwede umabsent muna o mag-mask kayo para hindi kayo makahawa. Kawawa naman yung iba. So, first 3 days, pinaka nakakahawa. Although, 10 days nakakahawa kayo. Pag kayo ay nahawa, kayo ngayon nanonood, marami may sipon ngayon, sino ang salarin? Sino nakahawa sa inyo? Diba? Usually, pag nahawa kayo, ang incubation period, tinamaan ka ng virus, nalanghap mo, mahina katawan mo, tinamaan ka, within 1 day to 3 days, mahahawa ka. So, kung nahawa ka ngayon, tingnan mo sino nakasama mo 1 day, 2 day, 3 days ago, baka 3 days ago may napuntahan kang sinihan o nanood ka ng sine. O may isang group meeting kayo, may inuubo, may sinisipon. So, yun ang may kasalanan. Nahawa kayo. Okay? At nagpahawa din tayo. Mabilis makahawa siya. So, 1 to 3 days, mahahawa ka dapat kung tatamaan ka. Diagnosis and test. Okay? So, wala naman talagang test. Ito na nga, stuffy nose, swelling sa nostril, medyo mapula-pula lalamunan. Pwede rin pa x-ray. X-ray, chinecheck na natin komplikasyon kung may pulmonya. Okay? Pwede rin magpa-COVID test. Usually, negative ang COVID test ngayon Tsaka humihina na rin yung COVID. Ang maganda lang dito sa cold, sa sipon, sa trangkaso, hindi naman napupuno ang ospital. Ibig sabihin, nakakaya natin. Although, medyo matindi rin, di ba? Pag sinipon ka na trangkaso ka, medyo baldado din tayo dito. Ang daming may sakit. Kasi nga, kumakalat yan. Pero, hindi naman lumalala. Hindi siya bagong virus. Hindi siya ganun ka-deadly. Kasi nga, ang nag-iingat lang yung mga mahina ang immune system. Kailangan mo ba ng antibiotic? Actually, simpleng sipon, hindi kailangan ng antibiotic. Mamaya, pag-uusapan natin yung mga komplikasyon na kailangan magpa-check sa doktor. Okay, home remedies para sa sipon. Okay, simple lang to. Pag may konting lagnat, pwede paracetamol, pero usually sa sipon, di ka na magpa-paracetamol. 38 degrees pataas, pwede mag-paracetamol. Pero kung 37.5 lang, inuman mo na lang maraming tubig. 8 to 10 glasses of water, pwede na yan. Bababa na yung lagnat. Gamot sa sipon, cold remedies, di ba? Usong-uso yan. Bibili ka over the counter. Ako po, bilang internist cardiologist, hindi ako mahilig magreseta ng gamot sa sipon. Pag bata ka pa, uminom ka ng gamot sa sipon, okay. Pero pag meron ka ng sakit sa puso, mahina puso mo, senior ka na, medyo wag na uminom ng gamot sa sipon. Bakit? Meron siyang pseudoephedrine. Ephedrine yan, parang epinephrine yan. So, pag uminom ka ng gamot sa sipon, bibilis ang kabog ng puso, paano kung mahina puso mo? So, meron nagsa-side effect dito. Okay? Pambata lang yan. So, paano sa sipon? Tubig lang, 8 to 10 glasses of water. Pwede kang mag-steam kung gusto mo. Chicken soup, pwede na yan. Para sa allergy, pag allergy ang problema, anti-allergy ang gamot. Okay, ibang usapan yon. Pag ang ubo mo may plema, umabot na sa ubo, pwede the usual carbocysteine, pwedeng ambroxol, guaifenesin, pampaluwag ng plema, kung may plema. Pero tubig pa rin, 8 to 10 glasses, pampaluwag ng plema. Paano kung yung ubo mo walang plema? Dry cough. Ang binibigay natin ngayon for dry cough, itong butamirate citrate, Cinecod. Yan na lang ang medyo available. So yan, kung malala, pwede mo gawin. Pero home remedies natin, syempre, mga tubig, chicken soup, at iba pa. Anong vitamins pwede inumin? Okay?
So, usually, ang binibigay natin, pwede kayo mag-vitamin C, or kung hindi vitamin C, 500 milligrams, pwede yung mga juice ng mga citrus fruits, mga orange, dalandan, lemon, pinya, pwede na rin. Pero mas gusto ko calamansi, lemon, dalandan, orange, vitamin C, rich foods, or vitamin C, pwede yan sa sipon. Zinc, pwede rin ng zinc, less than 40 milligrams dapat ng zinc. So, vitamin C, pwedeng zinc, pwedeng vitamin D, as in dog. Ngayon, may pag-aaral ba to? Okay. Ayon sa mga pag-aaral, medyo hilaw ang pag-aaral. Sa zinc, may konting pag-aaral. Pag iinom ka daw ng vitamin sa may zinc, mas iiksi yung tagal ng sipon. So, kung 10 days, magiging 7 days. Kung 7 days, magiging 5 days. Yung lala ng sintomas, mababawasan. Vitamin C, medyo hilaw ang pag-aaral, pero wala namang masama eh. Inom ka na may vitamin C at zinc. Baka makatulong din. Or kunin mo sa juices. Okay? Magpahinga ng magpahinga. Iwas alak, iwas kape. Iwas alak, iwas kape. Pag may sakit, madidehydrate ka. Gusto mo maraming tubig. Hugas kamay. Huwag maghawa ng ibang tao. Matulog, kumain, maigi. Bawas exercise. Huwag masyado magbilad sa araw. Pahinga muna, may kalabang kang virus. Okay? Ngayon, eat, sleep, cool place, water, bawal manigarilyo. Okay? Huwag mag-expose sa labas, sa kalye, lalo kang mairita. Gargle salt water. Pwede gargle ng salt water. Isang basong tubig, maligamgam, konting asin, mumog para dito sa throat. I-check mo na rin yung throat nyo. Okay, mamaya yung lalamunan mo sa salamin, ma-check up mo, lagyan mo ng ilaw. Kung malaki ang tonsils, may nana, ibang usapan yon. Hindi na sipon yon. Strep throat yon, antibiotics ang usapan. Okay? Ano na ngayon yung 7 bad signs na ang sipon mo nagkomplikasyon? Bihira naman itong mangyari. Usually, may edad, bata, o mahina immune system, pwede magkakomplikasyon. Ano tong 7 bad signs? Number 1, very high fever, matagal na panahon. So, dapat nga, walang lagnat. So, pag nilagnat na matagal, iba na yon, hindi na sipon yon. Number 2, bad sign, hirap huminga. May huni, hirap huminga. Fatigue, pagod. So, baka may problema sa baga, baka bronchitis, baka pulmonya, di ba? Ba't hirap huminga? Number 3, palala ng palala yung ubo. Dapat, tulad na sinabi ko, di ba? Day 4, day 7, may ubo, tapos mawawala. Eh kung palala ng palala, paplema ng paplema, hinihingal, ibang usapan na yun. Number 4, super sakit ang ulo. Hindi dapat masakit masyado ang ulo. Kung sobra sakit ang ulo, baka sinusitis. Sinusitis, bacterial infection, antibiotic din yan. Number 5, masakit ang tenga. Very important sign sa bata. Bata, sinisipon, tanungin mo, anak, masakit ba tenga mo? Oras na sumakit ang tenga niya, pa-check natin yan. Kasi common sa bata yung infection sa tenga, otitis media. Otitis, minsan pumuputok pa eardrum, lumalabas yung luga sa tenga. Diba yung sipon, sabi nila lumalabas sa tenga. Antibiotics din yan. Common yan sa bata. Number 6, yung sinabi ko, sore throat, na may nana dito, strep throat yun. At 7, chest pain. Pag masakit ang dibdib, ibang usapan yun. Baka puso, baka baga. So, ito yung 7 bad signs na iingatan natin. Fever, hirap huminga, malalang ubo, headache, ear pain, sore throat, chest pain. Ano pa yung dagdag na babantayan? Sukatae. Diba? Baka iba na to, sukatae. Sobrang pagod, sobrang hapo, baka iba na to. And lastly, disoriented. Hindi na gano'ng makausap. Parang iba yung iniisip. Kasi itong mga virus na to, bihira lang naman, pero minsan salbahe itong mga virus na to. May pumupunta sa puso, myocarditis, may pumupunta sa utak, meningitis. Hindi mo masabi itong mga virus na to. So, gawin lang itong mga home remedies natin para gumaling. Tulad na sinabi ko, pahinga, tulog-tulog, absent muna, inom ng maraming tubig, vitamin C, zinc, mga citrus fruits, gargle, suob, hindi naman kailangan. Siguro maligo lang mainit, maligamgam lang. At pag natutulog pala,
taas ang unan. Mga 2, 2, 2 unan. Kasi pag nakahiga kayo, magbabara lalo yung ilong nyo eh. So pag nakaupo, mas okay. At pag singa, dahan-dahan. Si Doc Lisa, pag suminga, grabe, kala mo, baka dumugo eh. Dahan-dahan ang singa. Kasi pag sobrang singa, may nangyayari, may pumuputok na ugat sa utak. May ganon. So, wag sobrang singa, wag sobrang ubo, tamang-tama lang. Ha? So, kasi biglang tataas yung pressure. Normal singa, normal ubo. Sana nakatulong tong videos para sa iyong mabilis na paggaling. Salamat.